United Frontline? Ito yung tatanungin. Nationwide, kalahati po ng populasyon ng Pilipinas ay frontliners. Kalahati. Sana po, suriin nila mabuti kung sino yung totoong magiging boses, sandigan, at totoong magmamalasakit sa kanila na hindi sila negosyo. Dami. Pwede gumawa ng senador, di ba? O presidente. Pero wala mo sa iba natin. Tayo ay magiging boses bilang isang representative. Masaya na po tayo. Hindi mo kailangan pumaas pa. Ang importante, gawin mo yung trabaho bilang isang representative ng marginalized group. Hindi yung magkontrata ka, magnegosyo ka. Hindi yun. Okay, sir. Hindi ko po alam kung alam po ninyo yung isang abogado and at the same time si Attorney Harold Respicio. Hindi ko po alam kung aware po kayo doon. Pero siya po yung naglabas at kini-question ang COMELEC tungkol sa pagko-connect sa internet during election period po mismo. Yung mismong araw po ng botohan. And in fact, ngayon, di ba, binigyan po siya ng warrant of arrest. Pinuntahan po mismo siya sa bahay. Paano po kayo, sabi nyo, kalahati po ng population natin dito sa Pilipinas ay mga frontliners. Pero ang problema po natin, alam naman natin number talks, diba? Pagdating na sa mismong araw ng election. So, paano nyo po, alam po ito ng mga kasama po ninyo, lalo na si Dr. Hoxon. Medyo aware siya sa aware po siya tungkol dito sa Smartmatic issues. Di ko po alam kung paano nyo po lalabanan. Is that the right term? Or haharapin itong mga issue pagdating sa paglaro ng mga boto? Alam mo po ma'am, yung Marites na yan, consistente. Kaya minsan, nag-worry din ako. Kaya I just keep praying and working hard na sana, wala naman, hindi naman ako naniniwala. Ay di ko alam kung saywag lang or mind conditioning ng mga bilyonaryo parties para sila yung mamayan pa. Hindi ako naniniwala. Pero minsan, sabi ko, dapat sulit. Pero ako po ay naniniwala sa sistema ng community. At pinagdarasan ko na walang dagdag bawas. Kasi insulto po yan sa mamamayang Pilipino para palitan ang kanilang Right of suffering. Opo, disrespect, insulto sa mamamayang Pilipino para palitan ang kanilang botos. Pero naniniwala na walang talian at pinag-pray ko po yan. Pinag-pray ko kasi lahat ng ikot namin sa buong Pilipinas, lahat ng suporta ng ating mga kapwa frontliners na sa tingin ko ay lahat po yan may sariling paninindigan at prinsipyo na hindi nagbebenta ng botos. Napakarami po natin, milyon-milyon po yun. Yung mga kababayan natin na may sariling paninindigan at prinsipyo na hindi nagbebenta ng botos. Thank you po. Tanda ko yata dyan, di ba, kapatid, inahamon ni Attorney Harold, Yes, ang COMELEC, na huwag i-connect sa internet Yes. habang election. Yes. Hindi daw ba nagkakaroon ng dayan? Kasi sa US, hindi nila kinabit sa internet yung during election Yun nung At saka, I know personally Attorney Harold Respicio. Kilala ko siya kasi nagprograma siya sa amin. I know na magaling talaga tong tao na to. Kung may mga totoo kung mga ganyan, or whatever, kailangan natin the power of the media para ma-expose, malaman, Yeah. makulit po tayo dapat yung power of media. Naniniwala pa ako na napakaraming mga media dyan na makakatulong sa atin. Thank you so much. Ayun, at least wala na yung